Good day sir, I find your videos very helpful. Thank you naman po. Sir, I'm hoping po na sana ma-accommodate nyo po ang tanong ko. Malayo po kasi ang GSIS branch sa lugar namin. Naka 3 attempts na po ako ng MPL application and laging cancelled beyond AAO approval ang nag-a-appear. Ano po ang pwede kong gawin at bakit po ganun naglabas? Salamat po and hoping positively na ma-accommodate nyo ang tanong ko. Salamat po sir and God bless po. Ang pag-apply po natin ng loan sa GSIS ay dumadaan talaga yan sa pag-confirm ng atin pong AAO. So, dapat meron pong AAO approval bago po ito ma-approve at ma-process ni GSIS. Sa case na ito ay 3 attempts na laging cancelled yung loan kasi beyond AAO approval. Nangyayari po yan kapag hindi na-aksyonan ng AAO yung loan application mo after 7 days pagkatapos mong mag-apply. So ang tanong ngayon, paano na maa-aksyonan, makukonfirm ng AAO ninyo yung GSIS loan application? So, meron pong requirements yung AAO po natin bago sila mag-confirm ng loan. At kung ano-ano po yung steps and requirements na yan, depende po kung ano yung kagustuhan ng AAO ninyo. Ang dito po kasi sa amin, ang nangyayari po ay dapat na dadaan sa loan verifier yung GSIS loan application. Requirement po yun para ma-identify, ma-evaluate kung meron pang sapat na kakayahan yung sahod ni GSIS member para bayaran yung kanyang inapplyan na GSIS loan. So ang ginagawa namin ay mag-email sa aming loan verifier ng payslip at doon po sa amortization ng aming inapplyan na GSIS. Pagkatapos po na mag-reply ng aming loan verifier ay direct na po yun sa aming AAO at pag matanggap yun ng AAO ay sila na po yung mag-confirm ng loan. So it means na si loan verifier, siya po yung mag-determine kung kakayanin ng sahod yung amortization, tapos siya na rin yung mag-inform sa office ng AAO na ang loan application na ito ay can be accommodated doon po sa kanya pong sahod. Can be accommodated in the automatic payroll deduction system ng DepEd. So kapag nangyari yon, confirm ni AAO, maghintay ka na lamang ng processing ni GSIS. So dyan po sa inyo ay dapat din po malaman ninyo kung ano po yung nire-require ng inyo pong AAO. Kasi hindi po pwede na mag-apply ka tapos hintayin mo na lamang, wala kang gagawin, kasi baka may mga requirements pa na hinihingi yung AAO ninyo, process na nire-require bago siya mag-confirm ng loan. Kapag hindi mo yun nagawa ay talagang darating sa punto na cancel yung loan application mo kasi beyond AAO approval at walang naging action. So yun po ang mahalagang bagay na dapat pong alamin natin whenever we apply for a GSIS loan. Siguro naman po ay may kaalaman tungkol po dyan ang inyo pong school head, kaya pwede po kayong magtanong sa kanya, o kaya ay kung sino man po yung naka-assign na admin officer 2 dyan po sa paaralan ninyo, kasi for sure ay meron silang contacts doon sa AAO para pwede po silang mag-inquire kung ano po yung process. Sa ganun ay masunod din po ninyo at ma-actionan, matatanggap po ninyo yung proceeds galing po sa inyong ina-applyan na GSIS loan.